Walang kasimubuting Diyos. Kaya Panginoon, sa oras na ito, ang lahat ng narito nagaganap sa mga gampanin nila, Panginoon, alam ko, Panginoon, na sasamahan mo ang bawat isa sa amin. Ang mga choir, Panginoon, patuloy ko pong tinataas, Panginoon, ang mga choir na ginagamit mo, Panginoon, kanilang mga tinig, Panginoon, sa bawat isang makaririnig, Panginoon, alam kong bless na bless ang bawat isa, Panginoon. Sa bawat isang mananayaw, Panginoon, sa kanilang mga indak ay sasamahan ng libu-libong anghel, Panginoon, upang ang kanilang kasiliyahan ay magdulot sa bawat isang narito, O Diyos. Ganun din po, Panginoon, ang gagamitin mo po, Panginoon, na maghahayag ng mabuting balita, Panginoon. Ilang po, Panginoon, na pag-agamit siya sa iyo, Panginoon. Ugasan mo po, Panginoon, mula ng pantalapakan ng pagkatao, Panginoon. Ganun din na yung malabay ng pakpak, Panginoon, na hindi masaling na hindi nakaaway. At alam ko, Panginoon, ang kanyang bigkasin sa kanyang mga labi. Alam ko, Panginoon, ay sa iyo kapahitulutan. Kaya, O Diyos, ang mga bibigkasin niya, Panginoon, sa kanyang mga labi, Panginoon, ay magbibigay, Panginoon, ng kaginhawahan sa bawat isang makikinig. Sapagkat alam namin, O Diyos, nakasama ka namin, Panginoon. Kasama ng banal na Espiritu, Panginoon, sa gabing ito. Ano man ang magaganap sa oras na ito, Panginoon. Alam ko, Panginoon, ay yun sa kapahintulutan ng Diyos. Kaya, O Diyos, sinasama namin, Panginoon, ang gabing ito ay gabi ng katagumpayan. Ang lahat, Panginoon, ang papuri. Pasasalamat, ay patuloy namin ibinabalik sa iyo. Sapagkat ikaw ang mabuting Diyos at siyang magpapala sa bawat isa sa amin. Kaya si Yahweh El Shaddai, sa oras na ito ay ating papurihan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa ngalan ng mga nananakat ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Palakas na papuri para sa ating Yahweh El Shaddai. Tunay nga, patuloy tayo magpupuri, magpapasalamat sa ating Yahweh El Shaddai. Tunay nga, walang hanggang pasasalamat sa iyo, Yahweh El Shaddai. Salamat sa Diyos, Lord God. Ang mga handang at nananabing magpuri sa ating Diyos, mga kalakpan, sumasayaw sa presensya ng ating Panginoon. Hallelujah! Glory to God. Patuloy tayo magpapasalamat. Iintan sa ating Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Ang mga patuloy na pinagpapahal, kaya mga sa mga tunay, mga kalakpan, aking makasal, kalawakan, hindi mo maulaman ang iyong katilan. Kung bakit ako, hindi mo tinalagaan. Di ko kaya isipin, hindi ko kaya sabihin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay bumigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, ang katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Di masasaya sa piling mo.
Wala na ibang nanaisip pa, kundi pasasalamat ka pa. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin, katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah! Patuloy na magpupunin sa ating Panginoon. Lord God, Lord Christ Jesus. Tunay nga, minsan pa patuloy tayong siksik, liglig na maapaw, pagdating ng biyaya ni Yahweh El Shaddai. Hallelujah! Patuloy na magpupunin sa ating Panginoon, Yahweh El Shaddai. Glory to God. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Ikaw ang aming Diyos. Patuloy namin papupunihan at patuloy na mabuhos ang biyaya kung sa iyong kalamitan at patuloy namin sa iyong pagpapakain. Ang lahat ay sumama. Huwag na magpapagpipig. Lumapit ka. Ito ibigay. Ano ka para sa kanya? Sa'yo mo pagpapalain ka. Katulad ng araw, sila na ikaw ibigay sa Diyos. Ginalog ang lubos. Siksik, liglig, humahawak. Anak mo ng Diyos sa pagpapala. Siksik, liglig, humahawak. Itutulos ng Diyos sa nakong biyaya. Siksik, liglig, humahawak. Nasa dulo wala ibubuhos ka. Siksik, liglig, humahawak. Pangako niya sa'yo, pagpapalain ka. Ang lahat ay sumamba. Huwag na magpapupit-tupit. Lumapit ka. Ito kayo ang mga para sa kanya. Sabi niya ang buhay mo, pagpapalain ka. Katulad ng araw, kasi na ako bigay sa Diyos. Ginalog ang lubos. Siksik, liglig, humahawak ka. Anak mo ng Diyos na pagpapala. Siksik, liglig, humahawak. Ibubuhos ng Diyos sa nakong biyaya. Siksik, liglig, humahawak. Nasa dulo wala ibubuhos ka. Siksik, liglig, humahawak. Ang ako niya sa'yo, ang kapalain ka.
mapapuna sa'yo, papatayin ka. Amen. Salamat sa Diyos. Pakinggan natin tayo answered prayer na Amen. Salamat sa Diyos. At yan, minsan pa, patuloy natin ang taas ng ating mga kamay. Walang mapapagod sa pagpupuli ng Panginoon sa Panginoon. Amen. Salamat sa Diyos. At patuloy na mapurihan, papangalan ang nag-iisang hagi, Yahweh El Shaddai. Tunay nga, ang lahat ng ang meron sa atin ngayon ay galing sa ating Panginoon. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Ang Diyos ang patuloy na nagpapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Tunay ito dapat ibigay natin ang ating puso, ang ating isipan sa pagpupuli kasasalamat sa ating Panginoon. Bawat oras, bawat araw, ay tunay na inaan natin sa pagpupuli sa ating Yahweh El Shaddai. Hallelujah. We worship you. We glorify you, Jesus. Hallelujah. Bawat oras, walang hanggan, pagpupuli ang iaalay ng mga anghel at pulikha. Isang tinig ang buong sumpa. Banal ang Panginoon. Banal ang Panginoon. Hallelujah, purihin ka. Nagilang hari, luwalhatin ka. Makapangyarihan, nataas-taasan, ikaw ang Diyos na isang ibig na malugot na taas ng Diyos. Banal ang Panginoon. Banal ang Panginoon. Banal ang Panginoon. Sabay-sabay natin awitin. Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatin ka. Makapangyarihan, nataas-taasan, ikaw ang Diyos na pagkaisa. Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatin ka. Makapangyarihan, nataas-taasan, ikaw ang Diyos na magkailanman. Sa'yo ang nangangarap, lubos ang kabutihan, bukas ngayon maghari ka. Maghari ka, ika'y mapupurihan, sambahin ang iyong pangalan. Bukas ngayon maghari ka. Sa'yo ang nangangarap, lubos ang kabutihan, bukas ngayon maghari ka.
Purihin po natin ang napakalakas ang ating Yahweh Shaddai, yung pagpuli ng mga pinagpala, sumigaw! Praise the Lord! Sumigaw sa lalang! Amen! Praise the Lord! Sino po mga pinagpala sa gabi nito, taas ang kamay, palakpak, sumigaw ng hallelujah! Sige po, pansamantala po tayo makakaupo sa biyaya ng ating Panginoon. No? Tayo po ay muli, welcome po sa gawain ng ating Panginoon dito po sa Our Lady of the Holy Rosary Parish, Lower Bicutan, Taguig City. Ito po ang El Shaddai DWXI Prayer Partners Fellowship International. Muli, palakpakan, purihin po na natin ng napakalagas ang ating Yahweh El Shaddai. Hallelujah. At sa pagkakataon ito mga kapatid, pasalamatan natin ng Panginoon sapagkat tayo nagpurit at pasalamat sa pagkakataon ito mga kapatid. Tayo po ay dadako sa pangalawang bahagi ng ating gawain, ang ating sharing portion or life testimony. Sino po ang mga pinagpala sa gabi nito? Taas ang kamay. Huwag kayo sa ating Yahweh Shaddai. Hallelujah. Sino po ang unang magbabahagi ng kanyang pagpapala sa gabi nito? Yan. Sino po ang mga pinagpala ni Yahweh Shaddai? Ayan, tawagin po natin ating kapatid, Sister Angela Elizabeth Pili. Ayan, muli, malakas na papuri sa ating Yahweh Shaddai. Hallelujah. Amen. Malakas na papuri pagsamba sa ating Yahweh El Shaddai. Tunay nga, ang puso ko po ngayon ay sobrang nagpapasalamat sa akin. Naiyak ako dito. Nagpapasalamat kay Yahweh El Shaddai. Tunay nga, ito yung pinangahawakan ko po lagi na tapat ang Diyos sa kanyang mga lingkod. Amen? So, inagal-tagal po ng pagsiserve, pagdadasal, tunay nga lahat ng paghihintay ay may bunga. Amen? Pinagpapala ang lahat na nagiging tapat. Amen? Kaya tunay nga, sabi ko nga yung 41 prayer request nung anniversary sa Luneta, tunay nga lahat po doon ng gusto ko, sinabi, sinulat ko na pa kay Yahweh El Shaddai. Tunay nga, this time, hindi ko po maipaliwanag kung gano'ng kasaya yung puso ko dahil after 3 years ng pag-aantay, may embassy interview na po ako. Papunta na ganito. Tunay nga, salamat sa Diyos dahil tunay nga tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako na ang no niya ay hindi yun ibig sabihin ay rejection. Ito ay paghihintay lamang at hinuhubog niya ako sa bawat oras na paghihintay ko. Alam ko na si Lord ang naghahanda sa akin, physically, mentally, spiritually, financially, Panginoon. Tunay na alam ko na sa matagal na panahon pag-aantay ko sa embassy interview na ito, alam ko, pinatatag na ako ni Lord na tunay nga yung biyaya na sabi ni Kuya Edgar na tatapusin lang ni Lord yung anniversary natin dito sa Lower tsaka anniversary sa Luneta. Ibibigay na sa iyo ni Lord at makakaalis ka na. Kaya sabi ko,
tinawag ni Yahweh El Shaddai. Kaya ang lahat ng papuring pagsamba ay binabalik ko po kung hindi ko po ito magagawa ng sarili ko lang. Yung karunungan na ipinagkaloob sa akin ni Lord mula nung nag-aaral ako hanggang makapag-exam, board exam, US exam, sa English exam, lahat ng exam na yon at interview ng facility, hindi ako pinabayaan ni Yahweh El Shaddai. Siya ang nakikita sa bawat pag-exam ko, sa lahat ng interview ko. Alam ko ang mukha ng Panginoon, si Lord ang patuloy na kumikilos para maipasa ko po ang lahat ng iyon. To God be the glory, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Malakas na mapuri si ating Yahweh Shaddai. Praise the Lord po. Patuloy na grabe kumilos ang ating Yahweh Shaddai. Alam niyo po, sobrang tagal ng paghihintay at patuloy na sabi nga sa mga salita no, ng mga kabataan, worth it ang paghihintay. Amen. Of course, pag naghihintay tayo sa biyaya ng ating Panginoong Yahweh Shaddai, ay worth it talaga. Amen. Amen. Sino po ang mga pinagpala sa gabi nito? Gusto mag-share ng kanilang pagpapala? Yan. Sige po, tawagin po natin si Sister Muli. Palakpakan po natin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Magandang gabi po sa ating lahat, lalong-lalo na yung Yahweh El Shaddai. Ay, totoo ko lang po ay yung nangyari sa amin dito sa anniversary. Totoo lang po, bless na bless po ako dahil lahat ng inanyayahan ko ay magsipagpunta. Kaya lang po yung tatlong born again, hindi siya nagpunta dito, hindi na nakita, nakasiksik dun sa my guardhouse. Sabi ko, Lord, para sa lahat ito kahit anong relihiyon mo. Sabi ko lang yan, halika na ay nandun lang po sila nahihiya. Ginawa ko po, pinagalan ko na ng pagkain. E dito naman ako, bahala kayo dyan, basta bibigyan ko sila ng pagkain kasi maaga pa po sila, hindi ko napansin. Kaya sabi ko, Lord, salamat talaga Lord dahil hindi mo ako binigo. Tapos po nung Friday, pumunta din po sila, ay wala pong gawain. Hindi ko sa kanila nasabi na walang gawain dahil may malaking gawain doon sa Luneta. Pumunta rin po sila, sabi sa akin, sarado. Ay, hindi mo kami sinabihan na pagod kami. Balik mo yung pamasahe namin. Ako po, taga-tracing po doon sa North Langhari. Sabi ko, pamasahe lang pala, walang problema, ibabalik ko. Pero hindi mo ako nila kinuha. Ginok lang po nila ako. Tapos hindi ko po alam ng Friday, 2 weeks sila yung naka-attend din kasi wala pa ako. Kinapos ako ng oras na ipit up doon sa Cubao. Sabi ko, Lord, nangyayaan ko sana bumalik na sila kung tuloy-tuloy sila. Kaya yung po ang pinapasalamat ko po kay Lord dahil bawat po hinihingi ko sa Kanya, sabi ko sa Kanya na binibigyan nila sa akin. Hindi po nila ako binibigo at yung sa trabaho ko po ay sabi sa akin ang boss ko, ay Tita Freira, hindi ka makakakuha ng resibo kasi wala kang MS. Ay di pag sabi po sa akin ng boss ko, hindi po ako pumigo. Pinabayaan ko lang po. Tapos po nung paglakad ko doon, ay bigla pong nagkulang. Ay pumasok po ako doon sa parlor. Sabi ko na nga, sabi ko, Lord, bahala ka kung ako'y tatanggalan mo ng trabaho, wala akong magagawa. Sabi ko nang ganyan, bigay mo yun eh. Pagpasok ko po doon sa parlor, ay medyo may kaya po sa ay nag-share pa ako tungkol doon sa trabaho ko. Alam niyo po, maniwala kayo sa hindi, 6 pong plan ang kinuha na puro sili at walang kinuha. Kaya sabi ko, Lord, maraming salamat talaga. Ayaw ko akong gumawala ng trabaho. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Malakas na papuri po sa ating Yahweh Shaddai. Ayan po, tuloy na ang ating masasipag na mga manggagawa. Palakpakan na rin po natin sila kasama ang ating Panginoon sapagkat kung nakikita ninyo, marami tayo ng marami. Amen? Malapit na natin mapuno ulit ang simbahan ito. Kaya nakita niyo po, pinesto ko na sa gitna. Kasi usually, dito lang tayo, no? Pero this time, sa biyaya ng Panginoon, makukumpleto, mapupuno natin ang buong simbahan. Amen? Amen. Para sa ordinaryong prayer meeting lang or Friday gawain, nakakatuwang isipin na napakarami natin. Amen? At dahil blessed ang lugar na ito, ang sino mang pumupunta ay siyang mabibless din. Amen? Palakpakan mo natin ang ating Yahweh Shaddai. Meron pa po ba? Ayan, sige po. Ayan, kung
kukunin ko na rin po itong pagkakataon na ito. Gusto ko lang pong i-share no, dahil walang pagkakataon na ma-share ko dito yung nangyari sa akin nakaraang this month, August, no, dahil katulad po ng nila, pinagpala rin po tayo, amen, dahil nung August August 8 is nakagraduate na po ako sa aking masteral degree. Salamat po sa Panginoon. And grabe po yung biyaya ng Lord kasi nag-resign ako July. Tapos hindi ako binakante ni Lord. Grabe kasi August 8 graduate ako from my masteral. August 18 papasok na ako agad. Kaya Lord, sabi ko napakabuti ng Panginoon kasi akala ko baka ma-stress pa ako kakahanap ng panibagong trabaho. Pero katulad ng sinabi ni Kuya Edgar, no, pili ko patatapusin na talaga yung anniversary dito naman sa Lower Bikutan at magtatrabaho na ako. Kaya Lord, grabe ang lugar na ito at grabe rin ang biyaya mo. Palakpakan po natin ang ating congregation. Amen. Sino po ang magbabahagi? Meron pa po ba? Kaya kung wala na po, ay sige po tawagin po natin si Sister Sally muli. Palakpakan muli po natin ang napakalakas sa ating Yahweh Shaddai. Hallelujah. Magandang gabi po, kapatid ni Kay Cristo. Ako nagpapasalamat ako sa Panginoong Diyos kasi yung 41st year anniversary ng El Shaddai, tinangkin ko na yung putik sa paa ko umabot sa almost tuhod ko. Tinangkin ko yung biyaya ng Panginoon. At tunay talaga naging biyaya kasi lahat ng hinihingi ko, hindi 41 ang sinulat ko kasi hindi naman kakasya sa papel. Sumulat lang ako ng mga importante, especially po ang space ko sa bahay, nawa magkaroon na ng mga uupa sa dalawang apartment at yung gusto kong mag-uupa po, on the spot, after nung anniversary, agad-agad po na may kumuha. Tapos, salamat din sa Panginoong Diyos dahil ginagawa po nila itong bulawin at advantage po para sa akin kasi napakarami pong sasakyan na wala pong garahe. Kaya yung ating El Shaddai for 14 years, 6 siglig din po ang mga gumagarahe ngayon. Maraming salamat po, Lord. At nabalik ko po ang patuloy na salamat sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Malakas na papuri sa ating Yahweh Shaddai. Hallelujah. Amen. At sa pagkakataon po ito, sige po, habang tayo pumapalakpak at sumisigawan, hallelujah, tayo pa magsitayo. Habang tumatayo po tayo maghanda na sa pakikinig ng mabuting balita ng ating Panginoon. Sige po, malakas na papuri sa ating Yahweh Shaddai. Amen. Hallelujah. At sa pagkakataon po ito, mga kapatid, ang siya po pinadala ng ating Yahweh Shaddai para maging daluyan ng pagpapala ngayong gabi. Walang iba ating kapatid, Brother Ed Ballesteros. Muli, purihin po natin ng napakalakas ang ating Yahweh Shaddai. Shall
igalang ang salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, inibon ka namin at pinasisalamatan dahil sa patuloy mong pagbibigay ng biyaya sa amin. Kayo ang dahilan kung bakit kami pinagpapala. Tanging ang alam namin, mahal mo kami sapagat kayo ang Diyos ng pag-ibig. Kahit nagkasala kami, pinatatawad mo kami sapagat batid mo ang aming mga puso na kami nagsisisi sa mga nagawa namin pagkakasala. Pagpalain mo ang oras ito, ibigay mo sa amin ang pagkunawa sa mabuting balita na siya ang magbibigay sa amin ng kalakasan, kagalingan at kalutasan sa aming mga kahilingan. I-bless mo po ang iyong lingkod na mapuspos sa malalay Espiritu upang maihayag ko ng malinaw at angkop sa aking mga kapatiran. Nang sa gayon, matanggap nila ang tagumpay na iyong banal na salita. Ay palamang tanggapin mo ang aming papuri at pasalamat at kalwalati at pagpakailanman pamaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Sa mga
Ignacio, kung may dala kayong Biblia, itaas nyo sa Panginoon. Wala yata. Okay, yung mga Biblia ay nasa cellphone na lang. Okay, pero okay na. Okay. Babasahin ko sa inyo ang Ebanghelyo sa araw ng linggo. Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 14, verses 1, 7 up to 14. Babasahin ko pa sa inyo. Isang araw ng pamamagitan, si Jesus ay inanyayahan kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Sarap, napansin ni Jesus na pinili ng ilang mga panakuhin ang upuan pandangal, kaya sinabi niya ang talinhagan ito sa kanila. Kapag inanyahan ka sa isang kasalan, huwag kang uupo agad sa upuang pandangal. Baka may inanyayahan, may mas kilakas kaysa sa iyo. Baka lapitan ka ng nag-anyaya sa iyong dalawa at sabihin sa iyo, maaari bang ibigay mo ang upuan iyan sa taong ito? Sa iyon, mapapaya ka at doon ka uupo sa pinakaabang upuan. Mabuti pa kapag naanyayahan ka, doon ka muna maupo sa pinakaabang upuan. Kapag lumapit sa iyo ang nag-anyaya at kanyang sinabi, kaibigan, dito ka sa kabisera, maparangalan ka at sa harap ng lahat ng mga panahon, sapagat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagmapakumbaba ay itataas. Sinabi naman ni Jesus sa kanya, sa nag-anyaya sa kanya, kapag naghahanda na ng isang salo-salo kung kayong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak o mayamang kapitbahay ang aanyayahan ko. Dahil aanyayahan ka rin nila, sa gayon ay susuklian ang inyong ginawa. Subalit, kapag ikaw ay naghahanda, aanyayahan mo ang mga mahirap, mga lumpo, mga kinahi, at mga bula. Kapag ganito ang ginawa mo, pagpapalahin ka, dahil hindi man nila masuklian ang ginawa mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo at nagpipara sa muling pagkabuhay ng matuwid. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Yukuhan mo palakpak! Amen! Okay, magkakaibig ko sa inyo lahat. Anong sagot? Lumiyong sa iyong magaging kapatid. Lumiyong ka. Magandang gabi sa iyo. Gusto mo bang pagkalain? Kahit may pagsubok, hindi ka na parang hindi pumahin. Gusto mo pagkalain? Yan. Kahit may pagsubok, kung ganon, ngayong gabi ay bubuhos ang biyak o Panginoon. Ibuhos mo! Yan! Yan! Tayo sumayaw! Lahat ng mga kaibigan ko, sumayaw! Ang paglabihan, ibuhos mo ang kasalanan. Ang darang kapisilbi, magkakapagpapayaw. Sa iyo ang kailangan.
narito. Ibuhos mo, ibuhos ang ibuhos mo, ibuhos mo sa pamilya ko. Ibuhos mo, ibuhos mo, ibuhos ang ibuhos mo, ibuhos mo ang para ko. Sa iyong kanalitan, ibuhos ang kasaganahan, ang dalang kapi sa lubi, pagkakapala mo. Sa iyong kanalitan, ibuhos ang kasaganahan, ang dalang kapi sa lubi, pagkakapala mo. Ibuhos mo, ibuhos ang ibuhos mo, ibuhos mo sa mga narito. Ibuhos mo, ibuhos ang ibuhos mo, ibuhos mo sa pamilya ko. Ibuhos mo, ibuhos ang ibuhos mo, ibuhos mo sa pagkala ko. Ibuhos ang pagkala, ibuhos ang kagalakan mo, siya na ang kapatid mo. At dahil mayabang siya, mayabang ako. Ibuhos ang kagalakan mo, siya na ang kapatid mo. At dahil mayabang siya, mayabang ako. Ito na lang ito, Hindi ko Lubos ang kagalakan ko, siya na ang kapatid mo. At dahil mayaman siya, mayaman rin ako. Todo mo, ito, dugo. Ito lang ang ito, dugo. Amen. Sino ang pinagpala? Okay. Sabi ng awitin, todo. Sige lang. Todo. Todo. Wala na. Sige lang. Todo. Ya, ibu na. Ang biyaya ng Diyos ay todo. Kaya hindi kayo lalabas dito na walang pagpapala. Amen. Lalabas kayo. Mayroon biyaya kayong tatagabi. Kasi pag sinasabing, todo, ibig sabihin lahat ng pera mo, itinodo mo na. Amen. Ngayon, sino sa inyo ang nandito nung nakaraang Friday? Sino? Kasi nung Friday may gawa pa tayo. Wala. Nung Friday, wala kayong gawain? Meron. Okay, sasabihin ko sa iyo. Noong Friday po ay ang topic ay ano? Mahipot na naman.
Kung kayo ay pumunta, ang topic noong nakaraang linggo ay makipot na daan. Kapatid, ang gusto ng Panginoon, tayong lahat ay makapasok sa pintuang makipot. Pero sabi ng Panginoon sa Biblia, Ginoo, kaunti pa ang makakapasok. Sino ang gusto makapasok sa makipot na daan? Wow! Yung iba ayaw. Ulitin ko, sino ang gustong pumasok sa makipot na daan? Yan po ang kaligtasan. Okay. Ito ang sabi ng Biblia. Makinig kayo. Sabi ng Biblia, sa Matthew 16, verse 24, anong sabi yan sa English? I-Englishin ko muna. If you want to follow me, you must deny yourself and pick up your cross and then follow me. Walang tao makakapasok kapag hindi niya i-deny ang kanyang sarili. Kapatid, mayaman tayo. Sino ang mayaman? Okay. Yung iba, wala ka mayaman sa kayabangan. Yung iba, mayaman. Hindi lang pera ang pinag-uusapan natin dito. Tama ba ako? Ibig sabihin, mayaman ka. Pag mayaman ka, ayaw po ng Panginoon na napapayag. Ayaw! Kaya gusto ng Panginoon, magpakababa ka. Yan ang gusto ng Panginoon. Kasi, kaya sinabi ng Biblia, ano sabi ng Biblia? Hanggat hindi mo inaalis ang iyong kayabangan, ang iyong kataasan, ang iyong mga ayaw ng Diyos, hindi ikaw ako makakapasok sa pinto ang makipot. Pero ang gusto ng Diyos, lahat tayo ay makapasok. Kasi sabi ng iba, pag tinatanong ko, sino ang gusto makapasok? Sabi ng iba, tumitingin muna sa iba. Amen. Ako daw ay, sabi ng nakausap ko, mayaman daw ako. Bakit? Ang middle name ko po ay Imperial. I am Abitula. Pag sinabing Imperial, mayaman ka. Kaya pag tinatanong ako, tunahan, ang middle name mo ang mayaman sa Bicol kasi Imperial ka. Anong sabi ko? Makinig kayo. Mayaman talaga ako. Sa salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi ako mayaman sa pera. Pero nagsusumikap ako na maging mayaman ang aking sarili. Kaya hindi ka makakapasok. Kaya kung ikaw ay wala na, hubad ka nagpapasok sa pintuang makipot, yan ang gusto mo nila. Lahat tayo ay makakapasok. Ngayon, ang topic ngayong gabi ay ito, kailangan to. Isa ito sa mga ugali na makakapasok ka sa pintuang makipot. Ano? Una, kababaang loob. Uulitin ko, mababang loob. Pag ikaw ay inaanayahan, dapat mababa ang iyong loob. Pag ikaw ay nag-aanyaya, dapat ikaw ay
hospitable. Amen. Yan ang ugali ng mga Pilipino. Hospitable. Amen. Kahit wala nang makain ang pamilya, talagang ipapakain pa yan sa iba. Bakit hospitable ka? Ngayon, gusto makapasok sa makipot na daan, taas ang kamay. Yan. Alam niyo, pag isang kamay lang yan, mahirap yan. Kasi yung kalahati, parang yung isa nakapasok, yung kalahati, hindi. Yan dapat, dalawang kamay, sabay palakpak sa Diyos. Amen. Ang totoo, mababa ang loob ay ito. Makinig kayo. What is a true humility? Okay, una, kinakailangan kahit sino ang ma-assign sa iyo, nakikinig ka. Bakit? Mababa ang iyong kalooban. Sabi ng Biblia, you do not think highly sa mga tao. Amen. Kapag may mga tao, dapat mababa ang ulo ka. Pag may nagsasalita ng tao, dapat mababa ka. Iisipin mo, mas magaling sa akin yung nagsasalita. Dito ko, may mga klase ako dito sa CDW. Pero alam nyo, mababa ang kanyang kalooban. Bakit? Naglilingkod siya sa kanya. Ito, si brother ay dalawang pinagtapusan ko po. Ako ay nag-graduate ng CDW. Nag-graduate din ako ng masteral. Pero bakit naglilingkod ako? Kasi hindi mabibili ng pera ang paglilingkod sa Panginoon. Palakpakan natin. The true humility, yung asawa ko po, makinig kayo. Yung asawa ko ay dalawa din ang pinagtapusan. Siya ay natapos ng accountancy at natapos siya ng elementary education. Pero anong ginawa ng misis ko? Magmula nang nabasa niya ang Matthew 25:40, kung ano man ang ginawa mo sa maliit mong kapatid, ginawa mo sa Diyos. Palakpakan natin. Kaya ano ginawa? Isinuko ng misis ko ang sahod niya ng 72K per month. Amen. Bakit? Naglingkod na sa akin. Eto, makinig kayo. Para malaman niyo po, yung iba hindi alam, yung iba alam, si Brother Ed po ay nagkasakit. Kaya nung ako ay magkasakit, ang sakit ko ay hemorrhagic stroke. Naghimala ang Panginoon sa akin. Kasi sabi ng doktor ko, lahat ng bumababa dito na may hemorrhagic stroke ay namamatay. Pero ikaw, buhay ka. Palakpakan natin. Ibig sabihin, lahat tayo na nandito ngayon, kung kayo ay may kailangan sa Diyos, maghihimala rin ang Diyos sa inyo at sa akin. Amen. Bakit? Iisa ang ating Panginoon. Kaya dapat ang totoong mababa ang loob para ikaw ay makapasok. Dapat iniisip mo na ang iba ay mataas kaysa sa iyo. Huwag mong isipin na yung na-assign sa inyo, kilala mo yan.
Alam ko yan. Hindi nag-aral. Ako, nag-aral ako. Ako, puro ako, si ako, Hallelujah. Amen. Pangalawa, dapat ang totoong kababaang loob ay matulad ka sa bata. Sabi ng Matthew 18, verse 4, unless you become like little children, you will not enter the kingdom of God. Kaya makipot ang daan. Hanggat hindi ka matutulad sa bata, hindi ka pag-aaral. Bakit ang bata ay mapagkumbaba? Amen. Alam mo bang mga ilang taon ka na? 68. Hindi ko sinabing ikaw. Mayroon mga tao. Sabi na, ako, magdadaan mo na sa akin pagkain ang pagpapatawad ko sa kanya. Pero ang bata, kaya sinasabi ng Biblia, hanggang hindi ka matutulog sa bata, hindi ka paghahalian ng Diyos. Bakit? Ang bata, ngayon kaaway mo, tapos maya-maya kasundo mo na. Kaya dapat, para ikaw ay makapasok sa pintuan, makipot, dapat matulad ka sa bata. Palakpakan natin. Yan ang mabuting balita. Ngayon, sunod. Yan ay anong ginawa ni Jesus? Okay. Ito ang pangalawa. Anong ginawa? Sabi nito, humility involves the willingness to confess sin. Lahat tayo ay nagkasala. Amen. Lahat tayo ay nagkasala. Kung ikaw ay mababa ang iyong kalooban, ikukumpisan mo ang iyong kasalanan. Ito, huwag kayong magagalit sa akin. Nung hindi ko pa kilala ang Panginoon. Kasi hindi ko pa kilala. Pag nagkukumpisan ako, hindi ko sinasabi sa pari ang matindi kong kasalanan. Bakit? Mayroon akong babae. Amen. Kaya pag nagkukumpisan ako, yan, sinasabi ko lahat. Pero isa, kasi noong unang panahon ay may babae ako. Isa, dalawa, apat, lima, anim, pito, 8 siyang, mayroon akong babae. Bakit? Dapat, sabagat hindi ako mababa. Ang mababa ang kalooban, kung ikaw ay nagkasala sa Panginoon, magkukumpisal ka sa pari, magkukumpisal ka sa preacher na ikaw ay nagkasala sa Panginoon. Palakpakan natin. Yan. Kaya, noong unang panahon, may babae ako. Ngayon, lagi ko na kasama ang misis ko. Amen. Kasi, wala na akong tinatago. Noon, yung miss ko, hindi ko yung isinasama. Bakit? Istong ko lang yan. Wala pa. Joke ko lang yan. Kaya, anong sabi na? Ako na. Ang pinakamaligayang babae sa balang. Bakit? Wala na akong chicks. Amen. Di ba? Palakpakan natin ang Diyos. Ayun! Kapatid, kinakailangan ano ang ginawa ni Jesus na maging humble siya? Sabi ng inahit nila, ang Diyos ay dakilang hari. Ito, makinig kayo.
Anong ginawa ni Jesus para maging humble siya? Una, di ba? Si Jesus is the King of Kings, yet his royal procession, he rode on a donkey. Kahit siya Diyos, kahit siya hari ng mga hari, sumakay siya sa donkey. Ito, mayroon akong nabasa o nakita. Siya ay hari ng isang bansa. Pero alam mo, ang damit niya, puro ginto. Ang korona niya, puro ginto. Ang kanyang sapatos, naninilaw din sa ginto. Ibig sabihin, siya ang hari ng bansang yun. Pero si Kristo, hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Pero anong ginawa niya? Siya ay sumakay sa donkey. Ito, huwag kayong magagalit. May mga tao, lingkod na ng Panginoon. Hindi na nagpapati. Totoo yan. Meron, hindi ko sinasabi dito, baka hindi ako pakainin. Meron mga taong laman daw ng simbahan, pero hindi nangamamati. Panginoon, lingkod na ini. Di ba, akala nila, sapagat sila ay malapit sa pari, sila ay mataas na. Hanggat hindi ka sisisi at tumatalikod sa iyong kasalan, hindi ka makakapasok sa makipot na daan. Talakpakan natin. Ito pangalawa. Ito ang pangalawa. Sabi po dito, Jesus is God, yet He made Himself nothing. And suffering death on the cross. Ibig sabihin, si Jesus ay Diyos. Pero inako niya na siya ay maghihirap at mamamatay. Sino ang gustong mamatay taas ng kamay? Wala. Mas ako pa ng inyo, ayaw ko bang mamatay? Pero sa Jesus, simula ng bata pa lang siya, alam na niya na siya ay maghihirap, siya ay mamamatay sa krus at muli siyang mabubuhay. Yan si Jesus. Amen. Kaya anong ginawa ni Jesus? Kahit siya ay Diyos, inako niya ang iyong mga kasalanan para siya ay mamatay. Kung walang paghihirap, kung hindi siya mamatay, wala kang buhay na wala ka. Amen. Kung hindi siya mamamatay, kung hindi siya magpapakahirap, hindi ka maligtas. Kaya ikaw ay naligtas sapagat si Kristo ay inako niya na siya ay nagkasala, na siya ay palakpakan natin ang Panginoon, yung buhay na palakpak. Yan ang ginawa ni Jesus na kanyang pagpapakatama. Amen. Ngayon, ito pangatlo. Una, ano ang totoo pagpapakatama? Pangalawa, ano ang ginawa ni Jesus na maging humble siya? Amen. Jesus is the ultimate role model of gentleness and humility. Kapatid, ang modelo natin, si Jesus, maamo. In Matthew 11:29, ang sabi niya, maama ako. Matututo kayo sa akin pag nagpakumbaba kayo.
matututo kayo sa akin. Matthew 11:29. Kaya, anong sabi ni Jesus? Ang modelo ng pagiging mababa at maamo ay si Jesus. Ito hindi ako maamo pa, nagsisikap pa ako. Amen. Madali ako magaling. Sabi ng Jesus ko, makinig kayo. Imbes na magaling ka, dapat manalangin ka. Ay, hindi naman ako makapanalangin ng bigla-bigla hanggang hindi mo mababa ang aking galing. Kaya, kapatid, hindi ako maamo. Pero si Kristo, maamo. Bakit? Pinapatay na o kaya hinahagupit na. Anong sabi niya? Nung siya ay ipa ko sa kurso, anong sabi niya? Patawarin mo siya. Pagkat hindi na alam. Ang kanilang ginagawa. Pero alam mo, alam ni Jesus. Mababa siya. Kasi kahit nagkasala ka, kahit nagkasala ang mga tao, sinabi ni Jesus, mababa pa rin ang kanyang kalooban. Kaya ang modelo ng mababa ang kalooban, si Jesus ang modelo. Palakpakan natin ang Panginoon. Modelo. Ang mga tao, huwag kayong magagalit. Sabi ni Brother Mike, pag nagagalit ka daw, amin ang maamak mo ka ng tubig para hindi ka makapagsalita pag nagagalit ka. Kaya ang modelo pala, si Jesus, kung gusto mong maging maamo at gusto mong maging mababa ang kalooban, ang modelo natin, si Jesus, palakpakan natin. Yung buhay na palakpak sa Diyos. Amen. Ngayon, paano tayo magpapakumbang? Ito ang tanong. How do I become humble? First, humility comes when we recognize that we need God and that God is the one who meets our needs. Ibig sabihin, kapatid, alam ng Diyos na may pangangailangan tayo. Amen. Kahit ikaw ay mayaman, kahit ikaw ay malakas, kahit ikaw ay lahat ng positibo, mayroon ka, kailangan pa rin natin ang Diyos. Ito, may mga tao. Ito. Kapag kayo ay nagpatayo ng bahay, huwag mong sabihin, iyan ay pinatayo ko yan dahil ako ay masipag. Di yan tuloy. Dapat sabihin mo, ang Diyos, dahil sa tulong ng Diyos, na ipatayo ko ang bahay. Hindi pwedeng ikaw na, kasi yung Panginoon ay tumulong sa iyo. Ito, kaya ako sabi ng iba, wala ako. Iniinom na ako. Kapatid, okay lang yan. Kaya lang, dapat ang ginagawa mo para ikaw ay mababa, aminin mo na kahit ikaw ay mayaman, aminin mo na kahit ikaw ay malakas, aminin mo na ikaw ay kailangan mo pa rin ang Diyos sa iyong buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Kaya dito, humility comes from developing sympathetic and tender hearts towards others. Ayan, okay. Kapatid, kilala mo ba yung nakapula? Yung nakapula ito, kilala mo ba? Kilala mo? Hindi mo kilala.
dapat, makinig yan, dapat makakilala kayong lahat. Alam mo, may napuntahan ako, may mintak sila. Okay, anong pangalan mo? Cesar. Josesa. Dapat may mintak ka ng Josesa para hindi ka tatawagin ng ano. Di ba? Sister Josesa. Ano pangalan mo? Mayla. Mayla. Okay. Dapat may mintak ka. Bakit? Hindi ka tatawagin. Kasi ang alam ko lang, yung parang kilala mo. Kilala mo, di ba? Lagi mo yung kasama sa amin. Okay. Saka, yan. Yan kasama. Saka yung aking klase. Pero, mother mo yan. Friend mo, okay. Kilala mo na. Brother, ito. Yung misis ko ay kumain. Kumain siya. Tapos, inisip niya na dapat makatulong siya sa iba. Dapat, you have a sympathetic mind. Maawain ka. Yung misis ko, hindi pagkakasama ko. Maawain niya. Kapag mayroon yan, taong nakikita, nadudulog ang kanyang puso. Sabi niya, ititira ko ng pagkain ito at ibibigay ko sa taong nangangailangan. Ibig sabihin, you and I have a sympathetic mind to others. Ibig sa iba. Yan ang gagawin mo kung ikaw ay sympathetic ka, makakapasok ka sa makipot na daan. Bakit? Ikaw ay namahabagin sa iyong kapwa. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Okay. Serving other people will develop humility in us. Pag nagsaserve ka lang sa ibang tao, nade-develop ang iyong kababaang loob. Ako, pumunta ako, naging head ako ng Pampanga. Okay. Siyempre, bilang preacher, ay pumunta mo muna kami sa obispo. Courtesy call. Ibig sabihin, sa courtesy call, nakita ko ang ugali ng bishop. Okay, una, siya ang nagbigay ng upuan namin. Diba? Siya ang nagbigay ng plato namin. Siya ang nagbigay ng kakainin namin. Ibig sabihin, obis po siya. Kapatid, yung iba, pare pa lang. Akala mo, kung sino na. Hindi ko sinasabi yung pare dito. Amen. Mayroon akong kilalang mga pare. Akala nila, yung pare dito makain. Amen. Kasi may nakita ko, pare pa lang. Akala mo, kung sino na. Diba? Pero yung obispo sa Pampanga, siya ang nagbigay ng plato, siya ang nagbigay ng upuan namin, siya ang nagpakain sa amin. Ibig sabihin, na-develop ang kababaang loob sa ibang tao kapag ikaw ay tumutulong sa kanya. Kaya dapat, kahit hindi mo kilala, dapat magpakababa ka. Tingnan mo rin ang iyong kapatid. Amen? Hindi man kayo logi sa akin. O, diba? Makikita niyo ang Panginoon sa akin. Palakpakan natin ang Diyos. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon,
Sabi dito ng Panginoon, how does God respond to the humble? Ano ang gagawin ng Panginoon sa mga humble? Ikaw makinig kaya. Ano ang gagawin ng Diyos sa mga tao ng papakumbaba? Una, ito. God leads and teaches the humble. Ibig sabihin, ang tinuturuan ng Diyos ay ang mga taong nagpapakumbaba. Palakpakan natin. Kaya kung ikaw ay quiet, kung ikaw ay preacher, talagang magsulikat ka na magpakumbaba. Kasi ang sabi ng Biblia, God, si Lord, ay magtuturo sa mga taong nagpapakumbaba. Alam mo naman, turuan ang taong mga mayaman. Amen. Kaya kung gusto mo makapasok sa nakikita, makikamot ka. Palakpakan natin. Ito, sabi nito, God acknowledges the prayer of the humble. Sa kadalasan, God acknowledges the prayer of the humble. Meron kayong kailangan, dapat magpakababa ka muna. Kaya, sinabi ko yan sa mga gawain, hanggat kung gusto mong pagpalain ng Panginoon, aminin mo muna sa Diyos na ikaw ay nagkasama. Pag inamin mo, ang ibig sabihin, nagpapakababa ka. Kaya sabi ng John 10:12, ang panalangin, di ganyan ay umabot na ng langit. Kaya maraming tao ang hindi pinagpapala. May mga tao na hindi pinagpapala. Ito, 41 pa rin request tayo. Yung iba, hindi pinapakinggan ako. Kahit wala kang upset dito sa gawain mo, kahit hindi ka nag-upset nung anniversary, kung ikaw ay hindi nagpapakataw, sabi ng Isaiah 59 verse 1 and 2, hindi ako dinig para hindi ko matinig ang iyong mga daig, ngunit ang sala mo ang nadinig. Amen. Last, pamalit. Ito ang pamalit. Humility opens our eyes to see God at work in our lives. Kahit ano ang iyong gagawin, lagi mong kasama ang Diyos na buhay. Palakpakan natin. Ngayon, sino ang gusto pagpalain? Dapat tayo ay magpakumbaba. Sabi ng Panginoon, ang nagmamatas. Matthew 23 verse 12, ang nagmamatas, ibabagsak ng Diyos. Ang nagpapakumbaba, itataas ng Panginoon. Kaya kayo ay tumayo at humilan ng dalawang atay, pupunasan ko ng langis habang umaabot sila ng banal na lahanan. Hallelujah. Dalawa, pila po. Sion,
namin ikaw, sa iyo ay tumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging mananong kahaga. Lulukan ng iyong wagas sa pagsundan. Loobin mo ang buhay ko'y maging mananong kahana. Lulukan ng iyong wagas na kasintahan. Daluyan ang walang hanggang mga papulit pasama. Walang ikaw, O Diyos, ngayon at loobin mo ang buhay ko'y maging mananong kahana. Lulukan ng iyong wagas na pagsintahan. Daluyan ang walang hanggang mga papulit pasama. Walang ikaw, O Diyos, ngayon at kailanman. Walang ikaw, O Diyos, ngayon at kailanman. Walang ikaw, O Diyos, ngayon at kailanman. Itaas natin ang ating mga mag-ulit. Itaas natin ang mga sobre. Panginoon, sa oras ito ay nakakapulwa kami. Turuan mo kami magpapumaga para kami makapasok sa buhay na walang ka. Turuan mo kami na magsisi sa aming mga kasalanan upang sa oras na ito ay maging kalabot-lubot kami sa iyo at palain mo ang mga buhay na ginagamit mo. Sila rin ay may mga kailangan. Pagpalain mo ang instrumentals. Sila po Diyos ay may kailangan din sa iyo. Pagpalain mo ang lahat ng may karamdaman ngayon. Pagilingin silang lahat. Ang tubig asin na itinatas na maging langis ay magsilbing kagalingan sa mga taong may karamdaman. Panginoon, ang lahat ng ito, maging ang mga manggagawa sa lugar na ito ay pagpalain mo rin sapagat sila ang ginamit upang ipalaganap ang mabuting balita. Pagpalain mo po si Raya Amerika na kung saan ipalaganap niya ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya naman ay paramang ay nagpapasalamat kami at ibinabalik namin sa iyo ang papuri pasalamat magpakailan paman sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord, palapakan natin na malakas ang ating Diyos, Yahweh El Shaddai. Yung malakas na puri sa Panginoon. Thank you, Lord. Tayo na natin magsiupo. Salamat sa kanyang ginamit, pinandaluyan na kanyang mabuting balita, ang ating Brother El Ballesteros. At salamat sa ating Diyos, Yahweh El Shaddai,
Na kanina po, nabanggit po ng ating kapatid, meron si Brother Ryan, kung kayo po ay mayroong mga Facebook account, ayan, tayong lahat ay sumilip sa ating Earl Shaddai Lower Ikutan chapter page. So, nagla-live po tayo every may kawain dito. So, pwede natin i-send to many natin para maraming maabot ng mabuting balita ng ating Diyos, Yahweh Shaddai. Hanapin natin Al Shaddai Lower Bikutan chapter page. Yan. Bilang kayo lahat ay mga taga-Lower Bikutan, iabot din natin sa mga nais natin pagpalain ng ating Diyos, Yahweh Shaddai. Salamat sa ating Panginoon. At sa gabi nito, meron po tayong mga kapatiran na bagong galo, first time sa gawain ni Yahweh Shaddai. Sino ba may mga bitbit? Dalhin po natin sila dito sa harapan. Yan. Yung mga archive po natin, dalhin po natin sa harapan. Ali po kayo? Tara po. Yan. Salamat sa ating Diyos, Yahweh Shaddai. Sabi nga, isa, ang galing natin babalik sa ating Panginoon. Bilang handog sa ating Diyos, Yahweh Shaddai, libo-libong anghel ang mga nagdiriwan upang patuloy na magpasalamat at nagagalak na makasama sa banal na gawain ng ating Panginoon. Yan, si Sister. Ito po kayo, Sister. Yan. Praise the Lord. Si Sister. Yan. Ito po. Anong pangalan ni Sister? Sister Pen. And si Sister? Sister Rona. Anong kaso niya? Salamat sa ating Panginoon. Welcome po natin ating mga kapatid na ito at ipadalangin natin sa pamamagitan ng ating kapatid Sister Ruby. Kung gusto niyo pong tumayo, makisa sa pananalangin. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. At tunay nga po napakabait ng Panginoon at dito kayo dalala sa ating panahon. Sa mga ng Panginoon, tunay na mapalad ang bawat isa sa inyo sapagkat hindi po kayo nagkamali na pinuntahan. Sa narinig po ninyong mga patotoo, alam kong ipagkakaloob din ng Panginoon ang lahat ng mga kahilingan ninyo at sasabihin din niya, tunay nga pala, buhay si Yahweh Shaddai. Si Yahweh Shaddai po, ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na hindi nagbabago noon at ngayon. Noon at ngayon. Kaya, welcome po sa gawain ni Yahweh Shaddai. At tuloy natin mabita na Let's welcome natin mga bagong kapatid. Mahal ka ng Panginoon.
Pagpalain po tayo ng ating Diyos Yahweh Shaddai. Salamat po. Nakita-kita pa po tayo ng susunod na Friday. Pagpalain po tayo ng ating Diyos Yahweh Shaddai. Count your blessings and good night to everyone. Amen. Next Friday. Salamat sa Panginoon. Thank you Lord. Thank you Jesus. Good night to everyone. Pilipino, ang pag-ibig ko, ang iyong pupuri sa'yo.